Po mga kababayan, sir, this is Jump, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is August 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Shore 3 Residences, Tower 1 sa dito yan sa may Barangay 76 Pasay at dadalhin po natin sa may Sun Valley, sa may Santa Barbara Street, Sun Valley Paranaque. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya matay at pag nakuha na po natin sila. Para sa 4 na bilang ng kasong perjury. Mula rito sinabi ng kanilang abogado na si Atty. Dapat po silang makapagbiyan sa kahapon. Nahirapan naman sila sa korte ng lungsod ng Las Piñas dahil maraming hinihinging dokumento hanggang sila ay masaraduhan na ng korte. Ipinagharap ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang tanggapan sa ika-4 ng Agosto o pinahaharapan sa kanilang tanggapan sa ika-4 na Agosto ang 4 na abogado na sampung umano sa planong paninirang puri kay Executive Secretary Ralph Recto. Dito po nagpalitan sinabi ni NBI Director Melvin Magimaga na mula sa isang law firm na nasa Ortigas Center ang mga abogado ngunit hindi niya tinukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Sinabi rin ni Matibag na may mga malalaking personalidad na hawak ang dalawa sa mga abogado habang ang dalawang iba pa ay pabang mga bago pa lamang sa profesyon. Una nang ipinatawag ng NBI sina dating Congressman Ching Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Lagiste hinggil sa usapin kung saan kapwa rin nila itinanggi ang mga aligasyon. Ito ang Super Balita sa Hapon! Inamon ni NBI Director Atty. Melvin Matibag si dating Congressman Ching Paras na itinay kung wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa isang alias Ken na inaresto ng NBI dahil sa human trafficking. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Matibag na kahit sa social media ay maaaring sagutin ni dating Congressman Paras kung wala siyang ugnayan sa alias Ken na sinampahan na ng reklamong human trafficking matapos na mailigtas ang 5 babae kamakailan sa isang operasyon sa isang hotel sa Maynila. Kahit hindi na umano siya dumalaw sa patawag ng NBI upang magbigay linaw sa usapin ng human trafficking at sa usapin ng tinawag na honey trap plot o character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa investigasyon ng NBI, ikinanta umano ni alias Ken na si Paras ang nasa likod ng character assassination kay Recto at si Batangas 1st District Representative Leandro Lagiste ang sa umanong nagpondo rito. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon! Naniniwala ang iba't ibang grupo na mayroong pahiwatig ang mga kabaong na natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila na may larawan ng isang leader ng China. Ayon kay Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya. Ay, naku. Aldrin. Inunahan ka pa ng ano yan, yung green. Paggalang sa pandaigdigang batas pa rin ang pinapanatili ng Pilipinas. Iniwala naman sila na may naggana ng pasensya ng bawat bansa lalo hindi lamang isang pangyayari ang pinagmulan ng lumalanit na galit ng publiko. Arriving in 40 minutes at 5:34 p.m. This route is toll-free. Sa ibang mga balita, pinaglahan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng In Kadayawan 40 meters, Festival turn right onto Shore Street. sa Kadayawan Cultural Village sa Magsaysay Park, Davao City kagabi. Sa mensahe ni VP Duterte, sinabi niya sa kabila ng mga hamon sa buhay, nananatiling hindi matinag ang mga Damawenyo na siyang tunay na kahulugan ng Kadayawan. Ang Kadayawan Festival ay pinagdiriwang sa Davao City. Arriving in 39 minutes at 5:34 p.m. This route is toll-free. Ng 11 tribo. Ilan sa mga highlight na aktibidad ang iyan sa Kadayawan 2026
Nagpatuloy ang mga pilotong Pinoy sa air combat exercise ng mga fighter jet mula sa iba't ibang bansa sa ginanap sa Australia. Nilawan ang exercise Pitch Black 2026 na mahigit 100 fighter jet mula sa 20 sa mga bansa. Nabanggit na ito pa lamang ang pangalawang beses na pagsali ng Australia sa fighter jet ng In Pilipinas. 100 meters, turn right onto Seaside Boulevard. Australia, hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Todoro ang pagmamalaki sa mga Pilipino piloto tungkol sa air combat exercise. Sumamakit sa mga pagkakala yung mga In 60 meters, turn right. Army sa Australia. Sinabi ni Defense Secretary Minister ng Australia na simula pa lamang ito ng pinigtig na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Tinaasahan na rin anong mapipirmahan na bago matapos ang taon ng Defense Cooperation Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ito ang super balita sa hapon. Balikan natin ang ulo ng mga nagbabagang mga balita. Binabantay ang low pressure area sa labas ng teritoryo ng Pilipinas na isa ng ganap na bagyo ayon sa pag-asa. Ilang lugar sa Metro Manila at darating na lalawigan isinilalim sa red heavy rainfall warning. Ilang lugar sa Quezon City, Maynila, Parañaque at Valenzuela City binaha dahil sa malakas na ulan. Enter right most lane, then in 100 meters, turn Hihilang right po at the ako. traffic light. Dahil sa pag-ulan at pagbaha. Muli, patay matapos madulog ng Philippine at dalawang kapangalan sa Cali City, Negros Occidental. Biyahe sa ilang pantalan suspendido dahil sa epekto ng habagat, 3 international flights at 2 domestic flights na divert sa ibang paliparan dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa mga bagyong Luis, Maymay at ng habagat umaabot na sa mahigit 105 billion pesos ayon sa NDRRMC. Market price sa mga lokal na produktong agrikultural bagsak na dahil sa pagbaba sa taripa ng mga inaangkat na produkto ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Grupong Pasang Bastay ginit na hindi iaatras ang hiritas pasay sa traditional at modern jeepney, kundi pansamantala lang nilang isinasasabi. Sa pumunay dating bodyguard ni dating Congressman Saldi Ko pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyan sa kaugnay sa kasong burglary. Ay, sir. Ang hirap eh. Hirap kaya nga, Oo. pinipigilan. Ang sarap ng pakiramdam pag ano na eh, no? Pag nailabas na. Isang oras ng pinakamalalaking mga balita puso kapuso anan gasos. Dito sa Sobrang dito sa Malbig walang pinigiligan, walang pinaprotektahan noon at ngayon. Sana basta makahihilang. Continue for 600 meters, then turn left onto EDSA extension.
Follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DCBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa balita, yun ang aming panata. DCBB, Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang iniilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, sa pusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyo, totoo, walang iniilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, Continue on EDSA extension for 2 kilometers. Oras, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Malalimang talakayan sa mga napapanahong isyu. Kaliwat kanang anggulo ang tututukan. Diretsahang hihimayin ng bawat usapi. Makakasama niyo ang talakayan. KO, talakayan, komentaryo at opinyon. Rapid light camera sa iyong daraan. KO, talakayan, komentaryo at opinyon. Kasama, Alan Gato. It's really inspiring. I feel really hopeful for Filipino athletes taking part in this year's national banquet. And rising star Alexandra Magandang Ayala magulang just days ago, the hapon 21-year-old po tennis sa player Luzon, became the Visayas, first woman Mindanao. from the Ako po yung Philippines to win kapuso, a WTA Alan Gato. championship. Sumali po ako sa loob ng 30 minutong programa. Talakayan, komentaryo sa opinyon o DKO. Continue straight at this traffic light. Mga isyu partikular at may kinalaman po sa pagtuloy na nagaganap po ng mga pagtulan po dahil sa epekto kanina po ng umaga ating narinig mga apektado na rin sa mga pagpahati ng mga lugar dito sa Metro Manila, sa mga karating mga probinsya, yung mga nakakatulong po yung mga nababalita na mga nasasabi. Ako ay pati-pati po sa mga nakikinig po sa mga balita dahil nga meron pa na pulis na namatay dahil nga sa pagsasakita at nandito sa mga dalawang kasamahan dyan na inanunod sa bahagi kahit sa tinig sa negosyo ng Pinetan. Dahil nga pag nagpapabala ang National Film Production and Scientific Council o NDRRMC na patuloy po tayo magsigan dahil sa hindi nga po natin masabi dahil nga pinabanggit na po ng mga pagkapabalaan po natin na yung mga lugar dito ay delikado sa mga pagtubo ng lupa, mga pagbaha, may kasama tayo. Huwag na po tayo magpatuloy dahil sa kapag ganyan po, may mga tayo pa ang mahirapan. Para po, tayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Ay sa mga
Wala bang baha doon sa pupuntahan natin, sir? Wala. Walang baha doon. Kagaya sa Lower Bikutan. Tinago kaya ito? Yun, sobra. Continue for 400 meters, then keep right at the fall onto EDSA. In 200 meters, keep right at the fall onto EDSA. In 90 meters, keep right at the fall. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, keep right at the fall. In 100 meters, keep right at the fall onto South Luzon Expressway. In 100 meters, keep right at the fall.
gusto tayo padaanin sa Skyway yata nito. Ay, hindi. Diretso po tayo sa service road. Sir, hindi naman traffic. Sa service road. Okay. In 200 meters, keep right at the fall. In 100 meters, keep right at the fall. In 100 meters, enter the roundabout and take the second exit. conference or di naman po kaya ay publication sa isang lettered technical journal. So they can avail for Exit the roundabout onto West Service Road. pesos po. Of course, subject po ito ng approval ng SCI po. Isa din po sir sa matatanggap na mga scholars. Sabi po, nagtado rin po ang ating mga scholars sa buong duration ng kanilang Continue on West Service Road for 2 kilometers. Sila po ay i-enroll po ng USC SCI sa Group Health and Accident Insurance. And then, bukod po sir sa financial na support na aking nabanggit kanina lang po ay hindi po natin pinapabayaan ang holistic growth ng ating mga scholars. So, meron tayong mga enrichment and support programs katulad po ng leadership and research camps, mentoring programs, at yung career guidance activities. So, gusto po kasi natin sir dito sa USC SCI na hindi lang sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral, kundi maging ganap at mas effective
sa mga grade 12 students ng mga mag-aaral po ngayong taon. So, sila po ay mag-a-apply this year at magtitake din po ng exam this year. And then, yung effectivity po ng kanilang scholarship kapag sila po ay nakapasa sa aming scholarship examination ay sa next academic year po, that is 2027-2028 po, sa pag-start po or pagpasok nila sa first year college po. Yung tanong ko kanina ma'am, pag graduate students ka, parehas din ba yung benefits dito? Sa pinag-iwan Hindi. ay ba magkaiba? Magkaiba sir, mas malaki yung benefits nun sa graduate programs namin. Kasi ito sir, mga nagpa-masters na po, mga nag-PhD na kami sir. So, most of them are professionals na. So, ayun po, mas malaki po yung benefits compared po dito sa undergraduate po na scholarship na. Focus tayo dito sa undergraduate scholarship ma'am no, ng SEI. Bale, ilan po kada taon ang tinatanggap po ninyo? Paulit po sir. Ilan po kada taon po ang tinatanggap po ninyo? Depende po sir sa scholarship slots na or sa budget na nabibigay po sa SEI. So in the past years, ang natatanggap po natin dito sa undergraduate program alone ay yung mga nasa around 10,000 students, 10,000 plus po yan sir. Meron tayo po na 11,000, 12,000. So yun po yun sir, depende po siya sa slots or sa budget po na binigay po sa atin. Nationwide na ito ma'am? Nationwide? Nationwide na po ito sir, yung sinabi ko pong first. Opo. Dito po sa upcoming school year, ano po ito? Kasi ibang college hindi pa naman nag-i-start eh. Kailan po ang application o tapos na? Yun po sir, magandang balita po. Itong para sa mga ating current grade 12 students, pati na rin po siguro sa mga magulang nila. Kasi po sa darating po na August 17, 2026, that's Monday po, official na po magbubukas ng ating application para po sa 2027 DOST, SEI, SNT undergraduate scholarship. So, ang pangunahing layunin po ng ating scholarship ay of course, mahikayan po ang ating mga kabataang Pilipino na kumuha ng karera sa larangan ng science and technology. So, ang goal po kasi natin dito sir, kaya meron po tayong scholarship program na ganito, ay para po magkaroon ng steady at sapat na supply ng mga qualified S&T professionals. Yun po ang tinatawag natin ating mga future engineers, scientists, innovators, teachers, at researchers po na magiging katuwang natin sa ating pambansang kaunlaran. Opo. So yun. August 17, hanggang kailan po pwede mag-apply na? Ayun, sir, ang amin po deadline for the application is September 17.
character, yung certificate of good health, and even po yung principal certification kung saan po sila nabibelong. Ito po sir ay open po sa both STEM and non-STEM strand. Tapos kapag ikaw yung aplikante po ay nabilong sa STEM strand po, so lahat po sila ay pwede mag-apply In sir 70 dito po meters, sa turn ating right scholarship onto Edison program. Avenue. Kapag naman po non-STEM, ang hinahanap lang po namin dito sir ay dapat po kasama po sila sa top 5% po na graduating class. And aside po doon sa STEM and non-STEM strands, yung mga kahit po sir yung mga Oh, nagloko yung signal ko. graduates na po yung So, dito na yung kakananan, no? Ah, Nagloko na naman yung ano. Itong si ano kasi, dito ako nakakain. So, natrap na natin. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na show. Paalam po. Passenger is sharing the locator. Turn right onto Light A Street. Ay, naku. Kasya ba dyan? Hindi yan kasya. Pagod tayo dyan. Hindi kasya yan dyan. Hindi kasya dyan yan. Tayo. In 100 meters, turn right, then turn left. Diyos ko. Grabe. Grabe. Diyan ako pinapadaan, no? Ay, napakasikip niyan. Ay, nako. Sikip niyan. Napakasikip. Walang yan. In 50 meters, turn right,
kalsada. Di ako magkasya. Head west on Toyota Street, then in 10 meters, turn left onto Nissan Street. Di ako magkasya. In 100 meters, turn left, then turn right. Kasi ito ang kalsada, di ako magkasya. Di ako magkasya. Di pa ako magkasya. Di ako magkasya. Kalsada, di ko magkasya. Ano yun? In 40 meters, turn left. Ano yun? Turn right onto Pajero Street. Kasya. In 100 meters, turn right onto San